Sa isang maliit na apartment sa Tondo, 6:00 ng umaga, nakahiga si Manuel sa kanilang lumang kama habang si Baby Angel ay tulog pa sa kariton na ginawang kuna. Si Rosa ay nagliligpit ng mga damit sa isang lumang backpack. Rosa, hindi ka na dapat pumayag ng ganito. Makakahanap na naman tayo ng paraan eh. Mahal, ilang buwan na tayong ganito. Paubos na ang ipon natin sa ospital. Si Angel, 2 beses na nating dinala sa emergency dahil sa hika niya. Pero Forbes Park? Ang layo nun. Paano kami ni Angel? Nangako si Aling Linda na aalagaan si Angel tuwing umaga. Mabait naman daw ang mga Montenegro. Ayon sa agency, may sarili raw akong kwarto at malaki ang sahod. Hindi ko kayang tanggapin na dahil sa kakulangan ko bilang asawa. Mahal, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan nagkasakit ka. Ang mahalaga ngayon ay makaipon tayo para sa operasyon mo. Pasensya na, Rosa. Dating construction worker. Ngayon, pabigat na lang sa inyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pamilya tayo. Kung noon, ikaw ang nagpapakahirap para sa amin, ngayon naman ako. At saka pansamantala lang naman to. Oh, nak, gising ka na pala. Mama, mag-work ka niya po ba? Anak, si Mama may bago siyang trabaho. Para kay Papa at para sa'yo. 3 buwan lang naman. Kapag nakaipon na ako ng pang-down sa operasyon ng papa mo at may panggamot na para sa hika mo, uuwi na ako. Mag-iingat ka dun, mahal ah. Malayo yun. Iba ang mga tao dun. May bantay naman ako. Bigay ito ni Mama bago siya pumanaw. Ganda, Mama. Anak, kapag namimiss mo si Mama ha, hawakan mo lang si Papa. Uuwi si Mama tuwing linggo. Tawagan mo kami araw-araw ah. O kaya naman kahit text lang. Oo naman. Hindi ko kayo malilimutan. Ay, oras na. Susunduin ako ng agency sa kanto. First day ko ngayon. Mahal na mahal ka namin. Mag-iingat ka. Mama, huwag kayong umalis. Babalik ako, anak. Para sa ating 3 lahat ng to, pangako. Makakauwi din tayo sa probinsya kapag magaling na si Papa. Magkakaroon tayo ng sariling bahay. Kinuha ni Rosa ang kanyang backpack. Hinalikan sa noo si Angel at si Manuel. Dahan-dahang lumabas ng pinto habang paulit-ulit na lumilingon sa mag-ama. Sa sarili habang naglalakad sa madilim na iskinita. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas para sa pamilya ko. Kakayanin ko ang lahat. Marahang naglakad-lakad si Rosa sa iskinitang puno ng amoy ng mainit na pandesal at kape. May mga mamang nagtitinda ng taho, mga batang nagmamadaling pumasok sa eskwela, at mga nagmamadaling manggagawa. Ordinaryong araw para sa lahat, pero para kay Rosa, simula na ito ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa kanto, naghihintay ang van ng agency. Puti ito at malinis, kakaiba sa mga lumang jeep at tricycle na dumadaan sa kanilang lugar. Pagsakay niya, tumama sa kanyang mukha ang malamig na hangin na galing sa aircon. Isang karaniwang bagay para sa iba. Pero para sa kanya, isang paalala ng mundo sa kanyang papasukan. Dumaan sila ng Rojas Boulevard. Nakita ni Rosa ang Manila Bay. Kulay abo ang langit at madilim pa. Parang sinasalamin ng dagat ang bigat ng kanyang kalooban. Dumaan sila sa Makati. At ang mga matataas na gusali ay parang mga higanting bakal na bantay. Dito, ibang-iba ang mundo. Mga taong naka-Amerikana, mga kotseng nakatago ang mga mukha sa ilalim ng maitim na salamin.
Pagdating sa Forbes Park, biglang huminto ang van sa harap ng malaking gate. Montenegro Mansion. Nakasulat yun sa gintong letra. Huminga ng malalim si Rosa. Sa loob ng Montenegro Mansion, pagkapasok pa lamang sa malaking gate, ramdam na ni Rosa ang kakaibang hangin. Malamig, pero hindi nakakaginhawa. Ang hardin ay puno ng mga eksotik na halaman. Karamihan ay may matutulis na tinik. May fountain sa gitna, pero wala itong tubig na umaagos. Tila natutulog na engkanto. Ikaw ba ang bagong katulong? Opo, sir. Rosa Santos po. Ano ang background mo? Factory worker po ako dati, sir, sa Valenzuela. Factory worker? Bakit ka nagpalit ng trabaho? May sakit po kasi ang asawa ko. Heart condition po. Kailangan ng operasyon. May mga anak ka? Opo, sir. Si Angel po. 7 years old po. Mahirap nga ang buhay. Sige, tatanggapin kita. Pero may mga alituntunin dito sa bahay. Opo, sir. Ano po ba yung mga dapat kong sundin? Una, 5 a.m. ang gising mo. At 10 p.m. lights out na. Pangalawa, walang lalabas ng bahay maliban sa day off mo tuwing linggo. Opo, naiintindihan ko po. At pangatlo, tungkol sa asawa ko, si Victoria. Hindi siya lumalabas ng kwarto tuwing tanghali. Huwag mo siyang iistorbohin during those times. May sakit po ba siya, sir? Sabihin na nating she values her privacy. 15,000 monthly ang sahod mo. May sarili kang kwarto, 3 meals a day at meron kang healthcare benefit. Salamat po ng marami, sir. Mukhang mabait kang tao, Rosa. Pero kung may makita ka man o marinig na kakaiba rito, it's better to not ask any question for your own good. May narinig na matinis na tawa mula sa second floor. Gising na si Victoria. Po? You may go. Pwede ka na magsimula. Paalis na si Rosa nang may marinig na kalabog mula sa itaas. Diyos ko, ano yun? Welcome to Montenegro Mansion, Rosa. I hope you survive. Matapos ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga alituntunin ng bahay, inilahad ni Don Ramon ang magiging tungkulin ni Rosa sa mansyon. Tahimik na nakikinig si Rosa habang isa-isang binabanggit ng among lalaki ang kanyang mga gagawin. Isang listahan na tila walang katapusan para sa isang tao lamang. 5:00 ng umaga ang simula ng kanyang araw. Kailangan niyang ihanda ang agahan para sa mag-asawa. Si Don Ramon, simple lamang, mainit na kape at pandesal ang gusto. Pero si Doña Victoria may special na requirements. Raw meat daw ang almusal nito, laging hilaw at sariwa. Hindi maintindihan ni Rosa kung bakit, pero hindi niya na natanong nang makita ang seryosong tingin ni Don Ramon. Pagkatapos ng almusal, maglilinis na siya ng buong mansyon. 3 palapag ang bahay, hindi kasamang basement na ipinagbabawal niyang puntahan. Bawat sulok ay dapat malinis, bawat salamin dapat makintab, at bawat kurtina walang bahid ng alikabok. Pero may isang patakaran, hindi siya pwedeng maglinis sa second floor tuwing tanghali, lalo na sa master's bedroom kung saan nakatira ang mag-asawa. Sa kusina, siya ang maghahanda ng tanghalian at hapunan. Pero tulad ng almusal, magkaibang pagkain ng mag-asawa. Si Don Ramon, normal na ulam, adobo, sinigang at iba pang karaniwang putahe. Para kay Doña Victoria, may special na menu na dapat sundin.
Hindi ito ipinaliwanag ni Don Ramon, pero may listahan siyang ibinigay kay Rosa kinabukasan. Tuwing Martes at Biyernes ang labada. May washing machine, pero ang mga damit ni Doña Victoria ay dapat ay naka-hand wash lang. May espesyal na sabon na gagamitin at hindi pwedeng ibilad sa araw ang mga ito. Sa garahe lang dapat ang sampayan kung saan ay madilim. Napansin ni Rosa ang bigat ng mga responsibilidad. Mag-isa lang siya sa napakalaking bahay na ito. Pero bago pa siya makapagsalita ay inunahan na siya ni Don Ramon. May hinahanap daw silang pangalawang katulong. Pero mahirap daw makahanap ng taong qualified sa mga requirements ni Doña Victoria. 5 na raw ang sumubok nitong nakaraang buwan. Lahat sila'y umalis pagkalipas ng ilang araw. Bakit po sila umalis? Tanong ni Rosa. Tumahimik si Don Ramon. Sa mga salamin ng paligid, parang may mga anino na gumagalaw. May mahihinang kaluskos mula sa itaas. Parang may mga kuko na dumadapa sa sahig. Mas mabuti pa sigurong hindi mo na lang malaman. Ang tanging sagot ni Don Ramon habang nakatingin sa hagdanan patungo sa second floor. Naramdaman ni Rosa ang panlalamig ng kanyang mga kamay, pero iniisip niya ang kanyang pamilya. Si Manuel na nangangailangan ng operasyon, si Angel na kailangan ng gamot. Para sa kanila, kakayanin niya ang kahit na ano. Kahit pa ang mga kakaibang tunog na naririnig niya ngayon mula sa itaas. Kahit pa ang amoy ng dugo na unti-unting pumapalibot sa mansyon. Kahit pa ang mga matang pakiramdam niya ay nakatitig sa kanya mula sa dilim. 12:00 ng tanghali, nakaupo si Rosa sa maliit na silya sa kusina. Unang beses niyang nakahinga ng maluwag mula nang mag-umpisa siyang maglinis ng madaling araw. Mainit ang hangin pumapasok sa bintana. Dala ang amoy ng 10 oras niyang pagpapagod, pawis at cleaning agent. Tinanggal niya ang kanyang sapatos. Ramdam ang kirot ng mga paa sa walang tigil na paglalakad sa napakalawak na mansyon. Manuel, Angel, kakayanin ko to para sa inyo. So, ikaw ang bagong katulong? Opo, madam. Rosa po ang... Bakit ka nakatanggal ng sapatos mo? Pasensya na po, madam. Nagpapahinga lang po sandali. At sino nagsabi sa'yo na pwede kang magpahinga? Tingnan mo ang sahig. May alikabok pa. Po, pero nilinis ko na... Halika, tingnan mong mabuti. Madam, patawad po. Walang kwenta. Tulad ka rin ng mga nauna sa'yo. Walang kwenta. Binitawan ni Doña Victoria si Rosa. Napasubsob ito sa mesa. Linisin mo ulit. Lahat. Opo, madam. Rosa. Po. Sa susunod na makita kitang nagpapahinga ng hindi oras, baka anak mo ang pagalitan ko. Diyos ko, paano niya nalaman ang tungkol kay Angel? Sa mga salamin ng paligid, para bang kumikislap ang mga mata ni Doña Victoria. Nagmamasid ito. Matapos ang matinding sigawan sa kusina, walang tigil na naglinis si Rosa. Bawat sulok ng unang palapag ay kanyang nilinis, paulit-ulit. Ang mga braso niyang nananakit ay tila bumibigat pa sa bawat pagpunas. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa kakapaluhod. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Pero hindi niya ito mapunasan dahil baka makita siya ni Doña Victoria. 8:00 ng gabi nang matapos ang kanyang muling paglilinis. Hapong-hapo at gutom na parang sasabog ang ulo sa pagod. Pumasok si Rosa sa kanyang maliit na kwarto.
Ang kaisa-isang ilaw ay isang maliit na bombilya na kumukutitap. Sa kusina, 8:30 ng gabi, nakatayo sa pintuan ng kusina si Doña Victoria. Kumain ka na ba? Ho? Hindi pa po, madam. May kanin sa ref. Kainin mo. Po? Bakit? Hindi ka kumakain ng kaning lamig? Dahil hindi ko nagustuhan ang pinagagagawa mo sa araw na ito. Yan ang parusa ko sa'yo. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Salamat po, madam. Pagkaalis ni Doña Victoria, binuksan ni Rosa ang ref. Isang mangkok ng malamig na kanin. Matigas ito na parang bato sa lamig. Kahit ano, kakainin ko. Para sa asawa ko. Para sa pamilya ko. Kapalit ng 15,000 na buwan ng sahod. Diyos ko, sa mga kamay mo ako humihingi ng lakas para malampasan ang lahat ng to. Dahil ba sa estado ng buhay namin, kaya ganito kami tratuhin ng mga amo ko. Habang kumakain si Rosa ng kaning lamig, ay iniisip na lang niya ang kanyang asawa at anak. Para sa kanyang pamilya, ang lahat ng pagsisikap niya. Pagkatapos kumain, ay nagligpit pa siya ng mga pinagkainan at naglinis ng kusina. Inabot na siya ng 11:30 ng gabi nang matapos. Magpapahinga na sana siya nang dumating ang amo niyang babae. Rosa! May tutupiin pang mga damit! Opo, madam. Bilisan mo! Madam, ang napirmahan ko pong kontrata, hanggang 10:00 lang po ng gabi. Overtime na nga po ako. Nagrereklamo ka? Hindi po sa ganun. Magtupi ka na ng mga damit. Pagkatapos mong magtupi, linisin mong mabuti ang sahig sa dining room. Opo. Lilinisin ko po. Pagkatapos, punasan mo ang mga salamin. Opo, madam. Sa loob ng 2 oras na pahinga ni Rosa, hindi siya nakatulog ng maayos. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay naririnig niya ang mga yapak ni Doña Victoria sa labas ng kanyang kwarto. Minsan ay may naririnig siyang kakaibang tunog, parang may kumakalmot sa pinto. Parang may humihinga sa madilim na sulok ng kanyang kwarto at sa maliit niyang bintana, parang may mga mata sa dilim na nagmamasid. Rosa! Bangon na! Mag-uumpisa na ang araw! Sa dilim ng kanyang kwarto, tahimik na umiiyak si Rosa habang nagbibihis. Angel, Manuel, patawad. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Pero alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa operasyon ng asawa, para sa gamot ng kanyang anak. Kahit ang katumbas ay ang kanyang tulog, ang kanyang kapayapaan at unti-unti ang kanyang katinuan. Sa labas ng kanyang kwarto, narinig niya ang pamilyar na tunog. Nagsisimula ng panibagong araw ng bangungot. 5 araw ang nakalipas. 5 araw ng tuloy-tuloy na pagpapahirap. Sa 5 araw na yun, 3 oras lang ang pinakamahabang tulog na nakuha ni Rosa. Tuwing pipikit ang kanyang mga mata, may sisigaw, may kakatok at may hihila sa kanya pabalik sa bangungot ng kanyang gising na mundo. 8:00 ng umaga, nanginginig ang mga kamay ni Rosa habang naghahanda ng almusal. 2 beses na siyang muntik masunog ng mainit na mantika. 3 beses na rin siyang muntik na madapa sa hagdan. Ang kanyang mga mata ay namumugto, punong-puno ng pulang ugat sa kakapuyat. Rosa, magpahinga ka muna. Saad ni Don Ramon nang makita siyang halos hindi na maintindihan ang sinasabi. Pero umiling si Rosa. Alam niyang nasa itaas si Doña Victoria.
naghihintay at nagmamasid. Pakitimpla nga ng gatas ko. Yung usual. Opo, sir. Kinuha niya ang paboritong mamahaling ceramic mug ni Don Ramon. Puti ito at may gintong disenyo. Regalo daw ito sa kanya ng yumaong ina. Habang tinitimpla niyang gatas, unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap. Ilang segundo lang siguro ang pagpikit niya. Nabitawan niya ang tasa. Tumalsik ang mga piraso ng ceramic sa sahig, kasabay ng mainit na gatas. Ano na naman ang ginawa mo? Patawad po. Hindi ko po sinasadya. Wala ka talagang kwenta. Halika dito! Halika! Pinasag mo pa ang paboritong mug ni Ramon! Victoria! Tama na! Tama na! Tingnan mo ang ginawa niya! Sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Ayos ka lang? May sugat ka ba? Tinatanong mo pa kung ayos lang siya? Ang dapat mong tanungin ay kung ayos pa ba ang mug na ibinigay ng mama mo? Nilinisik ko po. Dapat lang. At ibabawas yan sa sahod mo. 5,000 yung mug na yan. Rosa! Hayaan mo na yan. Ako nang bahala. Huwag mo siyang kakampihan. Bilisan mo na! Habang nanginginig na pinupulot ni Rosa ang mga piraso, may isang matatalim na piraso ang tumusok sa kanyang palad. Tumulo ang kanyang dugo sa sahig. Rosa, pasensya ka na. Magpahinga ka muna. Hindi. Dapat niyang linisin yan. Lahat ng dugo dapat mapunasan. Sa mga salamin ng paligid, nakita ni Rosa ang refleksyon ni Doña Victoria. Sa isang segundo, parang nagbago ang mukha nito at ang ngiti ay puno ng matutulis na ngipin na nangangalit sa gutom. 1 buwan, 30 araw na bangungot ang nalagpasan ni Rosa. Bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang katawan, isipan at kaluluwa. Pero kinakaya niya para kay Manuel at para kay Angel. Sa araw ng kanyang day off, tinawag siya ni Don Ramon sa kanyang opisina. Tahimik ang mansyon ng umagang yun. Nasa kanyang silid si Doña Victoria, tulad ng nakagawian tuwing tanghali. Rosa, alam kong hindi naging madali ang nakaraang buwan. Sir? Heto ang sahod mo. Pero ginawa kong 20,000. May bonus yan. Po, pero bakit po? Alam mo bang ikaw lang ang katulong na tumagal dito? 1 linggo lang ang pinakamatagal. Ikaw, nag-1 buwan. Tumahimik saglit si Don Ramon. Tila may iniisip ito. Kapag bumalik ka, gagawin kong 20,000 ang monthly mo. Bumalik po. Bibigyan kita ng 3 araw na day off. Alam kong kailangan mong makita ang pamilya mo. Pero, kailangan kita rito, Rosa. Kailangan ko ang katulad mo. May kaluskos mula sa itaas. Babalik ka ba? Sa isip ni Rosa, bumalik ang lahat ng paghihirap. Ang mga gabing walang tulog, ang mga sigaw, ang mga pasa at ang amoy ng dugo. Ang mata ni Doña Victoria sa dilim. Pero naaalala rin niya ang kanyang asawa, ang operasyon na kailangan, ang gamot ng kanyang anak at ngayon mas malaki pang sahod. Opo, sir. Babalik po ako. Salamat, Rosa, kung ganun. Mag-iingat ka. At mag-ingat ka talaga. Lumabas si Rosa ng Montenegro Mansion, dala ang sobre. Sa wakas, makikita niya na ulit ang kanyang pamilya.
3 araw na pahinga mula sa bangungot. Habang naglalakad patungo ng bus station, napangiti siya. Naiisip niya ang mukha ni Angel at ang yakap ni Manuel. Pero may bahagi sa kanyang isipan ang nag-aalala. Dahil sa mga salamin ng mansyon bago siya umalis, nakita niya ang refleksyon ni Doña Victoria sa bintana ng 2nd floor. Nakatayo ito, nakangiti, at ang kanyang mga mata ay may kung anong nagugutom na tingin. Babalik ka. Parang bulong ng hangin sa kanyang tinga. Naghihintay kami. 3 araw na kapayapaan. 3 araw para magdasal. 3 araw para magpalakas. Dahil alam niyang kapag bumalik siya, mas matindi pang bangungot ang naghihintay sa kanya. Maliwanag ang buwan ng gabing yun. Sa kanilang maliit na bahay, tahimik na nakaupo si Rosa at Manuel sa lumang sofa habang mahimbing na natutulog si Angel sa kanilang tabi. Panakanakang napapatingin si Manuel sa mukha ng kanyang asawa. May kakaiba. May mga bagong guhit ng pagod sa kanyang noo. May lalim ang kanyang mga mata na hindi dating naroon. Mahal, Bakit? may problema ba sa trabaho? Wala. Okay lang ako. Tingnan mo, nabili ko na lahat ng mga gamot mo at may pang-down na tayo sa operasyon mo. Pero ikaw, hindi ka okay. Manuel, Nararamdaman ko, may mabigat kang dinadala. Hindi ganyan ang mga mata mo dati. mahal, kakayanin ko. Kakayanin ko. Kahit ano, kahit gaano kabigat, titisin ko lahat. Hindi mo na kailangan bumalik dun. Hahanap tayo ng ibang paraan. Hindi. Kailangan kong bumalik. Para sa operasyon at para kay Angel. Pero Rosa, kitang-kita ko. Hindi na yan yung dating ikaw. May mga nangyayari dun sa mansyon, ano? Sabihin mo. Ipagdasal mo na lang ako na maging okay ako. Humingi ka ng proteksyon sa Diyos para sa akin. Wala akong kwenta. Dapat ako yung nagtatrabaho. Dapat ako yung nag-aalaga sa inyo. Pero heto ko. Nakahiga lang. Ano ka ba, mahal? Huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan na nagkasakit ka. Pero dahil sa akin, kailangan mong dumanas ng hirap. Mag-asawa tayo, Manuel. Kung noon, ikaw ang nagpapakahirap para sa amin. Ngayon naman ako. Sa hirap at ginhawa, hindi ba? Yan ang pangako natin sa altar. Mahal kita, Rosa. Patawad. Hindi kita iiwan. Hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Para sa pamilya natin. Anong nangyayari sa'yo doon? Basta, ipagdasal mo na lang ako. Kapag gabi, lalo na tuwing madaling araw, ipagdasal mo ako. Gumalaw si Angel sa pagtulog. Humawak ito sa damit ni Rosa. Mama, okay na umalis. Shh, tahan na. Nandito lang si Mama, anak. Nandito lang. Rosa. Pag gumaling ka na, uuwi tayo sa probinsya. Bibilhan natin ng laruan si Angel. Magtatanim tayo sa bukid at magiging masaya tayo. Pangako? Pangako. Kaya kahit anong mangyari, babalik ako doon. Kakayanin ko para sa atin. Sa labas, kumukutita pang mga bituin. Pero kay Rosa, alam niyang sa Montenegro Mansion ay may ibang mga mata na nagmamasid. Naghihintay sa kanyang pagbabalik. May mga anino sa dilim na uhaw sa kanyang takot, sa kanyang pagod at sa kanyang pagdurusa. Kaya't hinigpitan niyang yakap sa kanyang pamilya. 3 araw. 3 araw lang ang kanyang pahinga bago bumalik sa bangungot.
Pero sa ngayon, may mga bisig ng kanyang asawa at anak. Pinanghahawakan niya ang panandaliang kapayapaan. Senyora. Parang bulong sa hangin sa kanyang isipan. Babalik ka. Pumikit si Rosa. Pilit na iwinawak siyang tinig. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang init ng pamilyang nakayakap sa kanya. Sa ngayon ay ligtas siya. Sa ngayon, sinamantala niya mga oras na kasama niya ang kanyang pamilya. Makalipas ang 2 araw, tahimik ang gabi. Tanging ang mahinang ingay ng lumang electric fan at ang malalayong tugtugan ng kapitbahay ang maririnig. Sa kanilang maliit na sala, magkatabi sina Rosa at Manuel sa lumang upuan habang naglalaro si Angel sa sahig. 1.2 million. Mahal, ilang taon ang kailangan mong magtiis para makaipon ng ganito kalaki? Hindi na matagal. Kung mananatili ako sa mansyon, 20,000 kada buwan, may bonus pa minsan, at nangako si Sir Ramon na tatasan pa ang sahod ko. Ang laki ng sahod na yan. Pero bakit? Parang ang bigat ng kapalit. Sa taong may tiwala, ang imposible nagiging posible. Kaya na natin tumahal. Tiwala lang. Pero Rosa, hindi ako mapakali. May kung ano. May kakaiba. Ramdam ko. May hindi kasi nasabi. Biglang huminga ng malalim si Rosa nang hawakan ni Manuel ang kanyang braso, kung saan ay may mga pasa. Anong mga pasa ito? Wala to. Natumba lang ako sa hagdan. Madulas kasi minsan eh. Mahal, sabihin mo sa akin ng totoo. Anong nangyayari doon? Manuel, please. Huwag mo lang itanong. Mama! Mama! Tumakbo si Angel kay Rosa. Yakap ng yakap sa kanyang mama. Mama, huwag ka na lang umalis. Huwag ka nang pumalik doon. Sasaktan ka lang doon eh. Natigilan sina Rosa at Manuel. Angel, anak, anong ibig mong sabihin? Yung babae sa panaginip ko, gusto niyang kainin si Mama. Anak, wala yan. Panaginip lang yan. Rosa, hindi na to normal. Pati si Angel may nararamdaman. 2 buwan lang. 3 buwan. Makakaipon tayo para sa operasyon mo. Para sa kinabukasan ni Angel. Pero Rosa, paano kung may mangyari sa'yo? 20,000, Manuel. Kada buwan. Sa isang taon, 240,000. Mga 5 taon, 1.2 million. Kaya kong tiisin ng 5 taon. 5 taong paghihirap. 5 taong kalungkutan. Hindi ko kayang makita kayo ng ganito. Ano ka ba, mahal? 5 taon lang. Tapos uuwi tayo sa probinsya. Bibilhan natin ang mga laruan si Angel. Makakapagtanim ka ulit. Magiging masaya tayo. Mama, natatakot po ako. Shh, anak, huwag kang matakot. Malakas si Mama. Rosa, hindi ba pwedeng humanap ka na lang ng ibang trabaho? Saan pa ako makakakuha ng ganitong sahod? Sa factory? 5 hanggang 6,000 lang kada buwan. Sa mall, 8 hanggang 10. Dito, may pag-asa tayo. May dumaan na hangin sa bintana. Malamig at may kakaiba. Mama, nandito siya. Mahal, natatakot ako para sa'yo. Ako din. Pero mas natatakot ako na mawala ka. Na lumaki si Angel na walang tatay. Kaya kahit ano, kahit gaano katakot, kakayanin ko. Sa labas, kumukutitap ang mga ilaw ng tundo. Pero kay Rosa, nakikita niya ang mansyon
ang madidilim na sulok ng mga salaming puno ng anino ng mga mata ni Doña Victoria sa dilim. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Sa malayo, parang may narinig siyang tawa na napakatinis, gutom at naghihintay. Kinabukasan, babalik na siya sa bangungot. Pero ngayon, mahigpit niyang niyayakap ang kanyang pamilya. Pinanghahawakan ng bawat segundo ng panandaliang kapayapaan. Mabigat ang bawat hakbang ni Rosa habang naglalakad patungo sa Montenegro Mansion. Ang maleta niyang puno ng mga bagong damit, regalo ng asawa mula sa unang sahod niya, ay parang bumibigat ang bawat yapak. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang huling eksena sa kanilang bahay. Huminto si Rosa sa malaking gate. Ang mansyon na dating intimidating lang sa kanyang paningin, ngayon ay para ng isang halimaw na naghihintay na lunukin siya. Pero inaalala niya ang mga salita ni Don Ramon bago siya umuwi. 25,000 kada buwan. Sigurado ako, walang ibang magbibigay sa'yo ng kanyang halaga. Habang naiisip ni Rosa ang sinabi ni Don Ramon, bigla itong bumungad sa gate. Rosa, bumalik ka nga. Opo, sir. Alam mo, kinakabahan ako na baka hindi ka na bumalik. Karamihan tumatakas na lang. Hindi na nagpapaalam. Kailangan ko po ng trabaho, sir. At kailangan ka namin dito. Lalo na ako. Hindi madali si Victoria, alam ko. Pero kung matitiis mo, tutuparin ko ang pangako ko. 25,000 starting next month. Sa isip ni Rosa, kinakalkulan niya 25,000, 1 taon, 3 taon, 4 na taon. Kaya niyang tiisin para kay Manuel at para sa kanyang anak. Halika, ipapakita ko sa iyo ang bagong cleaning supplies. Binili ko habang wala ka para mas madali ang trabaho mo. Habang sinusundan niya si Don Ramon papasok ng mansyon, ramdam ni Rosa ang kakaibang lamig. Parang mas malamig pa kaysa nung una siyang pumasok rito. At ang amoy, mas matapang ng amoy ng dugo. Sa salamin ng entrance hall, nakita niya ang kanyang refleksyon. Payat, pagod, pero determinado. Pero may nakita rin siyang iba. Sa second floor window, nakatayo si Doña Victoria. Nakangiti. Pero ang ngiti ay puno ng pangungutya, ng pagnanasa at ng gutom. Welcome back. Parang bulong sa hangin. Naalala niyang mga salita ng kanyang asawa. Pero alam niyang walang pag-iingat na makakatulong sa kanya ngayon. Dahil ang mga mata ni Doña Victoria, nakikita niya ang katotohanan. Hindi lang ito trabaho. Hindi lang ito pagtitiis. Ito ay pagsuko ng kanyang kaluluwa. Pira-piraso para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Rosa, ayos ka lang? Opo, sir. Ayos lang po ako. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang ibinubulong 25,000, 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Pero ang tawa ni Doña Victoria mula sa itaas ang sumagot sa kanyang dasal. At sa mga salamin ng paligid, nakita niyang unti-unting nagbabago ang muka ng kanyang among babae. Mula sa magandang socialite tungo sa isang bagay na hindi dapat nakikita ng sinumang tao. Nagsimula ng bagong kabanata ng kanyang bangungot.
Biglang nayanig ang tahimik na mansyon ng malakas na kalabog mula sa master's bedroom. Sunod-sunod na sigaw at mga basaga na mga bagay na maririnig mula sa itaas. Hindi pwede! Hindi ka pwedeng umalis! Hindi kita papayagang umalis! Narinig ang pagkabasag ng salamin. Sir? Inaatake na naman siya. Ramon! Wala ka talagang pakialam sa akin! Iiwan mo na naman ako! Po, may sakit po ba talaga si Madam? Psychopathy. Antisocial personality disorder. Na-diagnose siya years ago. Walang empathy. Walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Minsan, nakakatakot. Bakit po siya nagkakaganyan? May business trip ako. 20 days sa Singapore. Hindi ko siya pwedeng isama. Pero ganyan siya kapag iniiwan. Nagsisinungaling ka! May ibang babae ka! Alam ko yon! Alam ko! Noong una, akala ko maaalagaan ko siya. Akala ko magbabago siya kapag minahal ko. Pero minsan may mga bagay na hindi kayang pagalingin ng pag-ibig. Sir? Rosa, kaya kita binigyan ng malaking sahod. Kasi alam kong hindi madali. Alam ko, may mga bagay na hindi dapat natatanggap ng isang tao. Biglang may narinig na mahinang tawa mula sa itaas. Pero iba ito, hindi normal na tawa. Parang kaluskos ng mga dahon sa sementeryo. Ramon! Iniwan mo na ako noon. Iiwan mo ulit ako ngayon! Victoria! Mahal! Alam mo ba kung anong nangyayari kapag iniiwan ako? Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga taong iniiwan ako? Rosa, pumasok ka na sa kwarto mo. Ilak mo ang pinto. Kahit anong mangyari, kahit anong marinig mo, wag na wag kang lalabas. Rosa, alam mo ba kung anong nangyayari sa mga katulong na iniiwanan ako? Nanlamig ang buong katawan ni Rosa. Sa salamin sa tabi niya, nakita niya ang refleksyon ni Doña Victoria sa itaas ng hagdan. Pero hindi na ito ang magandang socialite na nakasanayan niya. Ang nakita niya. Rosa! Sa kwarto mo! Ngayon na! Tumakbo si Rosa papunta sa kanyang kwarto. Pero bago niya isara ang pinto, narinig niya ang huling tawa ni Doña Victoria. Hindi na ito yung tawa ng taong may sakit sa pag-iisip. Ito ay tawa ng isang bagay na mas masahol pa sa anumang karamdaman ng tao. Unang araw ng kanyang pagbabalik, malamig ang hangin. Dumadaloy ito sa mansyon, pero hindi ito ang lamig na nagbibigay ng ginhawa. Ito ang uri ng lamig na nanunuot sa buto. Nagpapaalala sa iyo na may mali, may kakaiba at may naghihintay. Umalis si Don Ramon ng 8:00 ng umaga. Ang mansyon na dating tahimik lang, ngayon ay parang humihinga ng mabigat. Ang bawat sulok may anino at sa bawat salamin may mga matang nagmamasid. Nagsimula ang araw ni Rosa sa paglalaba. Hinihiwalay niya ang mga damit ni Doña Victoria nang may maramdaman siyang presensya sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo sa mga damit ko? Hinihiwalay ko po yung mga puti at dekolor, Madam. Mali. Lahat ng ginagawa mo, Rosa, mali. Pasensya na po, Madam. Aayusin ko po. Kinuha nito ang mainit na plancha. Alam mo ba kung paano dapat maglaba? Dapat mainit na mainit.
Mabilis na idinampi nito ang plancha sa braso ni Rosa. Ganito! Ayoko may umiiyak sa bahay ko. May maiistorbo. Bakit niyo po dinampi ang plancha sa braso ko? Huwag ka sabing maingay dahil may maiistorbo. Tumigil ka kung ayaw mong saktan ko yung mukha mo at ingudgud ko ang plancha. Tigil! Umalis na parang walang ginawa si Doña Victoria. Nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Halos mamilipit naman sa sakit dahil sa pagkakapaso ng plancha ang kanyang braso. Hindi, ang sakit. Hindi lang simpleng sakit ang binigay niya. Baliw siya. Baliw ang babae ito. Hindi na mabilang ni Rosa ang mga pagkakataong tinitiis niya ang pananakit ni Doña Victoria. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging mapanganib ang pananatili niya sa bahay ng among baliw. Ngunit wala siyang magawa. Kailangan niyang pera para sa kanyang anak at sa asawang may sakit. Sa kabila ng mga pasa, sugat at sunog ang kanyang balat, tinitiis niya ang lahat para sa kanila. Subalit sa puntong ito, kung saan hinahawakan ni Doña Victoria ang mga litrato ng kanyang pamilya, mga larawang mahalaga sa kanya, nagsimula ng mabalot ng takot at galit ang kanyang puso. Malalim ng gabi nang makarating ang impormasyon kay Don Ramon tungkol sa nangyari kay Rosa. Nakita niyang katulong na nakaupo sa kusina. Pilit na itinatago ang kanyang braso sa ilalim ng lumang uniforme. Pero hindi maitatago ang amoy na nasunog na balata at mahinang hikbi na kumakawala sa mga labing ni Rosa. Nang makita ni Don Ramon ang paso, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Para siyang nakakita ng multo. Pero sa mansyon na ito, mas nakasisindak pa ang mga buhay kaysa sa mga patay. Walang salita siyang tumakbo sa kanyang opisina. Kinuha ang first aid kit na laging nakahanda. Alam na niya ang gagawin. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kusina, personal na inasikaso ni Don Ramon ang sugat. Ang mga kamay niyang sanay na humahawak ng mamahaling kontrata na ngayon ay maingat na naglalagay ng gamot sa namumulang balata ni Rosa. Sa bawat paghinga ng katulong, nararamdaman niyang kirot. Hindi lang sa pisikal na sugat, kung hindi sa bigat ng kanyang konsensya. Pasensya ka na, Rosa. Ang tanging nasabi niya habang tinatapalan ang paso. Gusto niya sanang dalhin ang katulong sa ospital. Pero alam niyang mas delikado yun. Mas maraming tao ang sasagutin. Mas maraming mga mata ang makakakita. Mas maraming dila ang magbubulong-bulungan. At ang mga ganitong sitwasyon, ang katahimikan, ang tanging sandata nila laban sa mas malaking kasamaan. Pinanood ni Don Ramon ang nanginginig na mga kamay ni Rosa. Habang tinatanggap ang baso ng tubig na iniabot niya, nakita niyang takot sa mga mata nito. Isang takot na pamilyar sa kanya. Isang takot na nakita niya na sa mga mata ng nakaraang katulong. Pero may kakaiba kay Rosa. Sa kabila ng takot, may determinasyon ang kanyang mga tingin. Kakayanin mo ba? Tanong niya rito. Kahit alam niyang hindi ito ang tamang tanong. Ang dapat niyang itanong ay kung bakit niya hinahayaang mangyari ito. Kung bakit siya nagbubulag-bulagan. Kung bakit niya hindi maprotektahan ang mga taong umaasa sa kanya. Kailangan ko po ng trabaho, sir. Ang simpleng sagot ni Rosa sa mga salitang yun. Narinig ni Don Ramon ang hindi nasabing katotohanan na nasa mundo ng mahihirap, minsan ang pagtitiis ang tanging paraan para mabuhay. Sa labas ng kusina, narinig nilang mahihinang yapak sa second floor.
Pareho silang natigilan kahit ang hangin ng kusina ay parang tumigil sa paghinga. Bago umalis, huling tingin ni Don Ramon kay Rosa. Isang tinging puno ng paghingi ng tawad, ng pagkakasala, ng kawalan ng magagawa. At sa mga mata ni Rosa, makikita niya ang pag-unawa. Minsan, ang mga biktima pang nauunawaan ang kanilang mga katiwalian. Sa dilim ng gabing yun, 2 tao ang nagdala ng kani-kanilang bigat. Ang isa'y dalang pisikal na sugat ng paso at ang isa namay ang emosyonal na sugat ng kanyang pananahimik. Sa itaas, ang yapak ay patuloy, isang paalala na ang gabing ito ay isa lamang simula ng mahabang bangungot. Ang sweet naman ng family pictures mo. Madam, personal na po yan. Anong personal? Wala kang privacy dito. Wala kang pamilya rito. Madam, akin na po yan. Kami lang ang pamilya mo. Gagaluin yun. Ano ba? Huwag mo kang pipigilan. Tingnan mo, ang cute ng anak mo. Pakiusapin, tigil nyo na po ito, ma. Ang sweet ng asawa mo. Sige, subukan mong lumapit. Anong gagawin mo? Sisigaw ka? Lalaban ka? Sige! Patayin nyo na ako. Pero Ano huwag ba? kong gagaluin ng mga Iwan mo, sabi ako! pamilya ko. May lakas ka pa ng loob! Patawad po. Hindi ko po sinasadya. Gusto mong malaman kung gaano kataas ang hagdan natin, Rosa? Hinila siya ni Doña Victoria patungo sa grand staircase. Halika rito! Halika! Pakiusap. Alam mo ba? Halika! Gusto mo bang malaman kung gaano katagal umabot sa babang isang katawan, ha, Rosa? Gusto mong subukan? Tamang-tama. Mukhang nandyan na si Ramon na. Swerte ka. May sasalo pa sa'yo. Pero tandaan mo, Rosa, sa susunod na lalaban ka, hindi na kotse ang dadating para sagipin ka. Baka dugo mo na ang dadating para kunin ka. Sa sahig ng hagdan, nanginginig si Rosa. Ang kanyang kamay ay hawak niya ang mga huling piraso ng larawan. Kalahati ng mukha ni Angel nang umingiti. Sa salamin ng dingding, nakita niya ang refleksyon ni Doña Victoria na paakyat ng hagdan. Pero ang anyo nito ay unti-unting nagbabago sa bawat hakbang. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi para lumaban, kundi para mabuhay. Madilim pa ang kalangitan nang magising sa sigaw si Manuel. Galing ito sa kwarto ng kanyang anak na si Angel. Hindi ito ang unang beses na nagising ang bata sa nakakabalisang panaginip. Pero may kakaiba ngayong gabi. Mas malalim ang takot sa mga mata ng bata. Mas nanginginig ang mga kamay nito habang mahigpit na nakayakap sa kanyang ama. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, ikwinento ni Angel ang kanyang bangungot. Hindi ito ordinaryong panaginip. May detalye, may kakaibang lalim na hindi karaniwan sa isang batang 7 taong gulang. Nakita niya raw ang kanyang ina, si Rosa, na pinapahirapan ng isang nilalang. Isang babaeng maganda raw sa simula, pero unti-unting nagbabago ang anyo. Naging mas maitim ang mga mata, humaba ang mga kuko at ang mga ngipin. Naging matalas na parang mga patalim. Papa! Papa! Anak, ano nangyari? Papa! Si Mama! Si Mama! Anak, ano nangyari kay Mama? May monster po! Kinain niyo po si Mama! Anak, panaginip
panaginip lang yun. Hindi po. Totoo po, Papa. Nakita ko po yung monster. Naging maganda muna na babae. Tapos po. Tapos ano, anak? Papa, naging aswang po. Tapos, kinagat niya po si Mama. Tapos, marami na pong dugo si Mama. Samantala, sa Montenegro Mansion, kinaumagahan. Ikaw si Manuel, asawa ni Rosa. Opo, sir. Pasensya na po sa biglaang pagpunta ko rito. Gusto ko lang po sanang makita si Rosa. Natutulog pa si Rosa. Napagod kasi kahapon. Po? Mother's Day kasi kahapon. Inutusan ko siya mag-grocery para makapag-celebrate naman kami ni Victoria. Oh, ito nga pala. Pinabibigay ni Rosa para sa inyo. Salamat po. Pero, okay lang po ba si Rosa? Mabait na katulong si Rosa. Masipag. Kaya nga, binigyan ko ng bonus. Sir? Yung asawa niyo po. Si Victoria. Bakit? Wala naman po. Curious lang po. Mabait yan. Strikto lang sa kalinisan. Pero maayos naman sila ni Rosa. Biglang may narinig na kalabog sa second floor. Gising na si Victoria. Manuel, uma-attend siya ng morning mass. Baka magalit kung may bisita. Sige po, sir. Salamat po. Pakisabi na lang po kay Rosa. Bumisita po ako. Additional grocery money galing kay Rosa para kay Angel. Pagkaalis ni Manuel. Papa, nakita niyo po si Mama? Hindi, anak. Pero mukhang okay naman siya. Hindi po okay si Mama, Papa. Nakita ko po ulit yung monster. Panaginip lang yun, anak. Hindi po. Totoo po. Kumakatok po siya sa kwarto ni Mama kagabi. Gutom na gutom po siya. Sa labas ng Montenegro Mansion, nakatayo pa rin si Manuel, nakatingin sa second floor window. Para siyang nakakita ng anino. Isang anyo ng babaeng nakatingin sa kanya. Pero nang tumingin siyang muli, ay wala na ito. Baka tama si Angel. Sa isip niya. Baka may hindi nga tama. Pero ang grocery sa kanyang kamay, ang pera sa kanyang bulsa, mga patunay na maayos ang lahat. Lumipas pa ang 1 linggo. 7 pang araw ng pananakit. 7 pang araw ng pang-aabuso. Pero may kakaiba sa mansyon ngayong linggo. Mas malamig ang hangin, mas maitim ang mga anino, at mas malakas ang amoy ng dugo. Sa radyo, paulit-ulit ang balita. Isang sanggol na nawawala sa Forbes Park. Napansin ni Rosa na tuwing naririnig ito ni Doña Victoria, may kakaibang ngiti itong sumisingit sa kanyang mga labi. Napansin din ni Rosa na hindi na lumalabas ng bahay ang kanyang among babae. Hindi man lang sa hardin. Palaging nakasara ang mga bintana sa master's bedroom. May mga kakaibang tunog na naririnig tuwing hating gabi. Parang kaluskos ng mga kuko sa dingding. Parang ungol ng isang hayop na nagugutom. Sa gabi rin yun, habang naglilinis si Rosa ng kusina, may narinig siyang hindi karaniwan. Isang iyak ng sanggol, mahina, malungkot at nanggagaling sa basement. Panginoon, ano po yun?
Alam niyang bawal bumaba sa basement. Pero ang iyak ay parang tinatawag siya. Parang humihingi ng saklolo. Hindi dapat ako bumaba. Pero ang mga paa niya ay may sariling isip. Dahan-dahan siyang bumaba. Hawak ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Bawat hakbang sa hagdan ay may kasamang langit-ngit ng kahoy na parabang nagbababala. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ama namin, sumasalangit ka. Sa dulo ng hagdan ay may ilaw. Mahinang dilaw na liwanag na parang hinihila siya. At ang amoy, mas matapang na ang amoy ng dugo. Diyos kong mahabagin. Hindi niya na natapos ang kanyang dasal. Dahil doon, sa gitna ng basement, nakita niya si Doña Victoria. Pero hindi na itong Doña Victoria na kilala niya. Ang balat nito'y kulubot at maitim, parang katad na matagal ng patay. At ang mga kuko, mahaba at matatalim. Tumutulo ang dugo at ang mga mata ay pulang-pula na nagngangalit sa gutom. Sa mga braso nito ay isang sanggol na hindi na umiiyak at hindi na gumagalaw. Diyos ko po! Naramdaman niyang tumulo ang kanyang luha, pero walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Parang kinain ng dilim ang kanyang boses. Sa salamin ng dingding ng basement, nakita ni Rosa ang refleksyon ng kanyang among babae. Pero wala itong refleksyon. Tanging ang sanggulang ang nakikita niya sa salamin. Parang lumulutang sa kawalan. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Pero totoo nga. At nang lumingon si Doña Victoria sa kanyang direksyon, nakita ni Rosa ang pinakamatinding bangungot. Isang ngiting puno ng matutulis na ngipin, pula sa dugo at gutom na gutom. Panginoon, tulungan niyo po ako. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang pabalik ng hagdan ay parang walang katapusan. At sa kanyang likuran, narinig niya ang mahinang pagtawa. Rosa, para itong bulong sa hangin. Nakita mo na ang aking lihim. Hindi niya na hinintay pa ang sumunod. Tumakbo siya pabalik ng kanyang kwarto. Halos hindi siya makahinga. Pero alam niyang simula ng gabing yun ay hindi na siya kailanman makakatulog ng mahimbing. Dahil sa tuwing pipikit siya, nakikita niya mga pulang mata. At sa tuwing tatahimik ang gabi, naririnig niya ang iyak ng sanggol. Isang iyak na magpapaalala sa kanya ng tunay na halimaw ay hindi lamang nasa kwento. Minsan, ang halimaw ay nagsusuot ng mga designer clothes, nakatira sa mansyon at tinatawag ang sarili na madama. Magdamag na hindi nakatulog si Rosa. Ang mga pangyayari sa basement ay parang pelikulang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang dugoang mukha ng sanggol, ang matutulis na kuko at ang pulang mga mata. Kinaumagahan, habang naglilinis siya ng hardin, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang katiwala. Ay, alam mo ba, 5 na. Ay, 5 sanggol na ang nawawala sa nakaraang 20 taon. Tuwing 5 ng taon. Ay, hindi mo ba napapansin? Tuwing may bagong sanggol na nawawala, aba, mas bumabata si Madam Victoria. Napatigil si Rosa sa kanyang ginagawa. Parang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang mga nawawalang sanggol, ang hindi pagtanda ng kanyang among babae at ang basement. Kailangan niyang sabihin yun kay Don Ramon.
pero bago pa siya makarating sa opisina ng kanyang among lalaki. Rosa, may papakita ako sa iyo. Hinila siya nito papunta sa surveillance room. Sa monitor na may footage, nanginginig ang tuhod ni Rosa nang makitang video. Siya raw yun. Sinasaktan si Angel. Alam niyang peke. Alam niyang hindi totoo. Pero napakagaling ng pagkakagawa. Alam mo kung anong mangyayari kapag ipinakita ko ito sa mga pulis, sa social services. Madam, hindi po totoo yan. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ang mayamang socialite o ang katulong na desperado sa pera? Tumulo ang mga luha ni Rosa. Hindi sa takot, kung hindi sa galit. Pero ano ang magagawa niya? At syempre, kung sakaling magsumbong ka, hindi lang video ang pwede kong gawin sa anak mo. Mula sa salamin sa tabi nila, nakita ni Rosa kung paano unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang among babae. 1 segundo lamang, pero sapat para ipaalala sa kanya ang nakita niya sa basement. Kaya kung ako sa'yo, tatahimik ka lang. Be a good girl. Nang gabing yun, mag-isa sa kanyang kwarto, tahimik na umiiyak si Rosa. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang makita ang katotohanang nakatago sa mansyon o ang kawalan ng magagawa para iligtas ang mga inosenteng bata. Sa labas ng kanyang bintana, narinig niya ang iyak ng isa na namang sanggol sa kalayuan at kasabay nito ang mahinang tawa ng kanyang among babae. Hating gabi na naman sa Montenegro Mansion, ang karaniwang katahimikan ay biglang nabasag ng isang tunog. Hindi ito nakasanayang kaluskos ng mga kuko sa dingding o mahinang tawa na dumadaloy sa hangin. Sa pagkakataong ito, malinaw na iyak ito ng isang sanggol. Napatigil si Rosa sa kanyang paglilinis sa kusina. Hindi ito galing sa basement. Mas malapit ang tunog, mas malinaw. Galing ito sa itaas. Panginoon, huwag naman po sana. Dahan-dahan siyang umakyat sa grand staircase. Ang bawat hakbang ay may kasamang langit-ngit ng kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Mas lumakas ang iyak habang papalapit siya sa master bedroom ni Doña Victoria. Bakit may bata sa kwarto niya? Nakatayo si Rosa sa harap ng pinto. Walang ilaw sa ilalim nito, pero sigurado siyang galing doon ang iyak. Napahawak siya sa kanyang dibdib at nagdasal ng tahimik. Pumasok ka, Rosa. Napaatras si Rosa. Paano nalaman ng kanyang among babae na naroroon siya? Hindi siya gumagawa ng ingay. Halos hindi na nga siya humihinga. Naririnig ko ang tibok ng puso mo, Rosa. Naaamoy ko ang takot mo. Nanginginig ang mga tuhod ni Rosa. Gustong-gusto niyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Pero parang may hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya papalapit sa pinto. Ama namin, sumasala. Walang Diyos dito, Rosa. Pumasok ka na. Sa mga salamin ng pasilyo, nakita ni Rosa ang kanyang refleksyon. Isang maliit na anino sa harap ng malaking pinto. Pero may iba pang anino sa salamin. Isang hugis na unti-unting lumalaki sa kanyang likuran. Isang oras ang lumipas nang marinig ni Rosa ang pagdating ng kotse ni Don Ramon. Kakaiba ang araw na ito. Unang beses niyang nakitang masaya ang atmosphere ng mansyon. Mula sa second floor, bumaba si Doña Victoria. May kakaibang ningning sa mga mata.
Hawak ang isang sanggol na nakabalot sa mamahaling kumot. Victoria! Nasaan ang anak natin? Eto ang ating munting Angelo. Napansin ni Rosa na nanginginig ang mga kamay ni Don Ramon habang kinakarga ang sanggol. Hindi maintindihan ni Rosa kung sa tuwa o sa takot. Ang bait niya. Hindi umiiyak. Hindi umiiyak, pero kanina lang. Oh, Rosa, hindi mo ba babatiin ang aming anak? May kakaiba sa ngiti ni Doña Victoria. Parang nang aasar, parang may nalalaman. Ang ganda po ng baby. Angelo po ang pangalan. Oo. Special kasi siya. Parang angel. Kung babae po sana, angel din po sana. Pangalan po kasi yun ng anak ko. Oo nga no, ang galing ng pagkakataon. Napansin ni Rosa ang mga kamay ng sanggol. May maliliit na pulang marka sa kaliwang palad. Parang pamilyar. Parang nakita niya na ito sa kung saan. Magpapahinga na kami ni Angelo. Rosa, ihatid mo nga ang Sir Ramon mo sa kusina. Magkape na muna kayo. Sa kusina, habang naghahanda ng kape, napansin ni Rosa na nanginginig pa rin ang kamay ni Don Ramon. Sir, kailan po nag-announce si Madam na buntis siya? Matagal na. Ano ho? Pero 2 buwan pa lang po ako dito. Hindi ko po napansin na... May meeting pa pala ako. Salamat sa kape, Rosa. Nang gabing yun, habang naglilinis si Rosa ng kusina, may nakita siyang dyaryo. Ang nasa headline, sanggol, nawawala sa kapitbahay ng subdibisyon. May larawan ito ng bata at ang bata ay may kakaibang pulang marka sa kaliwang palad. Sa second floor, narinig niya ang mahinang tawa ni Doña Victoria kasabay ng pagtugtog ng lullaby. Hating gabi, ang mansyon ay nabalot ng kakaibang katahimikan. Hindi itong payapang katahimikan ng pahinga, kundi ang mabigat na katahimikan bago ang bagyo. Diyos ko, huwag naman po sana. Nakita niya ang pamilyar na pagbabago sa anyo ng kanyang among babae habang papalapit ito sa kwarto. Ang mga kamay na unti-unting humahaba ang mga kuko, ang balat na nangangasim at ang mga matang namumula. Hindi ko siya hayaang saktan ng bata. Dahan-dahang binuksan ni Doña Victoria ang pinto ng nursery. Sa loob, tahimik na natutulog si Angelo, ang sanggol na ninakaw, ang batang kinawang kunwaring anak. Gutom na ako. Nang makita ni Rosa na inilalapit na ni Doña Victoria ang matutulis nitong ngipin sa liig ng sanggol, hindi niya na napigilan ang sarili. Tumakbo siya papasok ng kwarto. Wag! Isang mabilis na pagkakataon, nagtulakan, nagsikuhan, at nagkagulatan. Kinuha ni Rosa ang bata. Mahigpit na yakap habang lumalaban, ngunit bigla niyang narinig ang kotse ni Don Ramon. Ramon! Ramon! Tulong! Anong nangyayari dito? Mahal, si Rosa, sinubukan niyang agawin ang anak natin. Sinubukan niyang saktan si Angelo. Sir, hindi po totoo yan. Si Madam, siya, kakainin niya po yung bata. Ramon, baliw na siya. Tingnan mo, kinuha niya ang anak natin. Rosa! Bitawan mo ang anak ko! Sir, pakiusap. Hindi niyo po ba nakikita? Hindi po ninyo anak to. Ninakaw niyo ho ito at kakainin niya. Ramon,
Baka kailangan na nating tumawag ng pulis. Bitawan mo ang bata! Ngayon din! Sa mga salamin sa paligid, nakita ni Rosa ang tunay na anyo ni Doña Victoria. Isang halimaw na nakangiti. Nagtagumpay ito habang si Don Ramon ay bulag sa katotohanan at galit na galit sa maling tao. Sino kaya ang paniniwalaan nila, Rosa? Ang respetadong mag-asawa o ang katulong na nababaliw? Sa mga sumunod na sandali, naramdaman ni Rosa ang bigata ng kanyang pagkatalo. Hindi lang siya nabigong iligtas ang batang ninakaw, nawalan pa siya ng kakampi sa loob ng mansyon. At sa mga mata ni Doña Victoria, nakita niya ang pangako ng mas matinding bangungot na naghihintay. Madilim pa ang langit nang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Rosa. Rosa, bumaba ka. Sa kusina, hawak ni Don Ramon ang isang sobre. Sa mesa, may kopya ng dyaryo ng headline tungkol sa nawawalang sanggol. Itong huling sahod mo. Triple ng normal. Para sa katahimikan mo. Pero sir, hindi po pera ang problema. Yung bata po. Wala kang nakitang bata. Wala kang alam tungkol sa kahit anong bata. Paano po kayo nakakatulog sa gabi? Alam niyo pong kinakain niyo yung mga sanggol. Rosa, may mga bagay kang hindi naiintindihan. Ano po hindi maintindihan? Na pinapatay niyo ang inosenteng bata? Maintindihan mo. Alam mo ba kung gaano ko siya kamahal? Alam mo ba kung anong kailangan kong gawin para mapanatili siyang buhay? Pero sir, ang kapalit po. 5 taon. Bawat 5 taon, kailangan niya ng bagong sustansya para hindi siya tumanda, para hindi siya mamatay. Sayong-sayong eksena, Ramon. Hindi mo ba ako isasali? Nanlamig ang buong katawan ni Rosa. Si Doña Victoria nakatayo sa hagdan, hawak si Angelo na natutulog. Rosa, akala mo ba talaga papayagan kitang umalis ng basta-basta? Nahahayaan kitang magdala ng aming mga sekreto? Madam, huwag po ang bata. May iba pa pong paraan. May ibang paraan? Tulad ng ano? Ng dasal mo? Tingnan mo ko, Rosa. Ilang dekada na akong nabubuhay. Ilang dasal na ang narinig ko. Ilang cross na ang nakita ko. Pero nandito pa rin ako. Victoria, tama na. Paalisin na natin siya. Alam mo kung bakit ka nandito. Hindi dahil sa resume mo. Hindi dahil sa recommendation. Kung hindi dahil may anak ka. May sanggol ka. Si Angel? Ang sarap siguro ng anak mo. Pero nagkamali ako, ha? Mas masarap pala itong si Angelo. Kainin mo na ako! Huwag lang ang mga bata! Bakit kita kakainin? Mas masarap panoorin kung paano ka mababaliw sa takot, sa guilt, sa helplessness. Rosa, umalis ka na. Ngayon din. At kung may marinig akong kahit anong kwento, alam mo na mangyayari. Sir, kahit isang hiling lang ho. Yung bata, si Angelo. Umalis ka na. Sa hagdan, paakyat sa kanilang kwarto, narinig ni Rosa ang usapan ng mag-asawa. Dapat patayin natin siya. Hindi. Mas mahirap itago ang patay na katulong kesa sa nawawalang sanggol. Sa kanyang kwarto, habang nagliligpit ng gamit, huling pagkakataon na tumingin si Rosa sa salamin. Nakita niya si Doña Victoria sa likod niya. Alam mo ba ang pinakamasarap sa mga sanggol? Hindi ang laman, kung hindi ang kaluluwa, ang kainosentehan,
kagaya ng anak mo. Papangako ko sa Diyos kung saktan mo ang anak ko. Ang Diyos! Nasaan ang Diyos mo noong kinakain kong mga sanggol? Nasaan siya ngayon? Bago umalis ng mansyon, huling tingin ni Rosa kay Angelo. Gusto niyang agawin ng bata. Tumakbo palayo. Pero alam niyang mas maraming buhay ang malalagay sa panganib. Rosa, hindi lahat ng halimaw ay mukhang halimaw. Minsan, ang tunay na halimaw ay ang mga taong nagbubulag-bulagan tulad ko. Sa bus, pauwi sa kanila. Ang huling imahe na nakita ni Rosa ay ang Montenegro Mansion, isang malaking bahay na puno ng mga sikreto, mga kasinungalingan at mga kaluluwang nawala. At sa gabi, habang mahigpit na niyayakap ang kanyang anak na si Angel, narinig niya ang tinig ni Doña Victoria sa hangin. Magkikita pa tayo, Rosa, sa susunod na 5 taon, kapag gutom na ulit ako. 3 buwan lamang ang lumipas mula nang umalis si Rosa sa Montenegro Mansion. Gabi-gabi siyang nagdarasal, hindi para sa kanyang kaligtasan, kung hindi para sa mga batang patuloy na nawawala. Hindi siya mapalagay. Alam niyang may bago na namang biktima, si Doña Victoria. Sa radyo at telebisyon, sunod-sunod ang balita. Isa na namang sanggol ang nawawala sa Forbes Park at karatig na lugar. 1 linggo ng umaga matapos ang misa. Mama, nandito siya. Sino, anak? Yung monster po sa mansyon, yung kumakain ng mga baby. Sa unang hanay ng simbahan, nakita niya si Doña Victoria. Nakaeliganting damit, may kalong na bagong sanggol. Katabi nito si Don Ramon na nakayuko. Nagkita rin tayo, Rosa. Naalala mo pa si Angelo? Ang sarap niya. Pero mas masarap itong bago kong... Hanggang dito sa bahay ng Diyos. Rosa, sino siya? Manuel, dalhin mo sa labas si Angel. Dito ito matatapos. Matatapos? Dito? Sa simbahan? Ilang dekada na akong nabubuhay, Rosa. Ilang dasal na ang narinig ko. Ilang krus na ang nakita ko. Panginoon, patawarin mo ko. Pero hindi ako papayag na may mabiktima pa siyang iba. Nagsimula siyang magdasal ng ama namin. Maya-maya pa'y sumama ang ibang mga deboto ng simbahan. Ang mga tinig ng dasal ay lumalakas ng lumalakas. Anong akala mo? Anong magagawa ng mga dasal mo? Hindi lang ako nagdarasal, kundi pati ang mga kaluluwang ninakaw mo. Sa paligid nila, parang may mga batang boses na sumasama ng dasal. Ang mga kandila sa altar ay nagsisinding mag-isa. Anong nangyayari? Ang mga inosenteng buhay na kinuha mo, ang mga pangarap na ninakaw mo, ang mga magulang na pinagdalamhati mo, kasama ko sila ngayon sa pagdarasal. Victoria! Tama na! Hindi pwedeng mangyari ito! Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo! Ang mga tinig ng mga bata ay lumalakas. Ang liwanag mula sa mga kandila ay bumabalabal kay Doña Victoria. Hindi ako matatalo ng mga dasal! Hindi ito ordinaryong dasal. Ito ang dasal ng mga inang nawalan ng anak. Ang panalangin ng mga batang pinatay. Ang pagtangi sa mga kaluluwang ninakaw mo. Sa huling sandali, nakita ng lahat ang tunay na anyo ni Doña Victoria. Isang halimaw na nabubuhay sa pagkitil ng mga inosenteng buhay. Sa harap ng altar, sa bahay ng Diyos, naglaho siya kasama ang kanyang kasamaan. Patawad
Patawad sa lahat. Sa labas ng simbahan, nakita ni Rosa na ang araw ay sumisilip sa mga ulap. Para siyang nabunutan ng tinik, ang bangungot ay tapos na. Pero sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Dahil hanggat may mga taong nagbubulag-bulagan sa kasamaan, hanggat may mga taong handang magsakripisyo ng kapwa para sa sariling kapakanan, may mga halimaw na patuloy na maghahasik ng dilim sa ating mundo. Kaya't gabi-gabi, patuloy siyang nagdarasal, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa lahat ng mga batang nanganganib at sa lahat ng mga magulang na handang ipaglaban ang kanilang mga anak.